Mga ka-DDS, mga chika babes, back to my usual vlogging. Kuminsan kasi nagre-react lang ko sa mga video eh. Alam mo, pag-uusapan natin, ang mga ilang araw na, di ba, sa sona ng Pangulo, ang daming nag-react dun sa kanyang, ano ba yun, panimula, binanatan si Boy Tulog Drilon. Iba-ibang reaksyon. Alam niyo naman ang presidente, eh. Doon lang niya na ilalabas ang kanyang sama ng loob sa mga tao. Very, authentic ba si President? Pagka nagagalit, talagang galit. Talagang ibubuhos niya. Pero he has personal reason. Kasi heto ba namang si Drilon, bigla niyang binanat yung anti-dynasty bill. Siyempre, ang natatamaan dun yung mga anak ng ating Pangulo, siyempre bilang tatay, nasasaktan siya. Si Sharon Cuneta nga, di ba? Grabe nag-react. Pinagbantaan pa yung pobreng, sino ba to? Sammy Alcos sa London. Mas grabe yun. Buti nga ito, binutata lang ng ganyan eh, sa kanyang dynasty bill. Narinig ko na yung komento ni Tito Soto. Maganda naman kanyang komento, lalo na yung kay Amy Marcos. Siyempre, sabi nga ni Amy Marcos, pagka tatay yan eh, nasaktan siya sa mga anak niya, yung tungkol sa anti-dynasty bill nga ni Boy Tulog. Ay nako, gumawa na po ako ng vlog dyan tungkol kay Drilon. Nang in-interview siya right away ni Maria Ressa, ni Queen of Fake News. Natutuwa ako kasi nang napanood ko yung interview ni Maria Ressa kay Drilon. Ang inaasahan kasi ni Maria Ressa, masyadong matindi na negative ang sagot na marinig niya kay Drilon. Kasi nga binanatan siya, pero hindi niya inaakala na sa mga kalagitnaan ng sagot niya parang medyo malambot po si Drilon. Lumambot siguro siguro natakot kay Tatay Diggs natin. Kasi kung hindi niya tatantanan si Tatay Diggs, makakatikim pa siya ng marami. Alam niyo naman tumirang ating Pangulo, talagang sasagarin ka eh. Mga Ayala Pangilinan nga, sila Lopez, hindi niya tinantanan, di ba? Ikaw pa Drilon. Naku, sinatur ka lang. Yung mga giant niya, mga oligarchs, binangga ng ating Pangulo. Ang nagtataka lang ko sa mga opposition na to, tutulog-tulog. Hindi, iba yung tulog eh. Sila, they are really, ano ba yung matatawag dun? Nagtatanga-tangahan, nagbibingi-bingihan. Tapos eto nga yung recent lang, yung Bayanihan Act 2. Na bukod tangi, isa lang na senador ang hindi pumirma. Alam niyo kung sino yun? Si Kiko Matching Pangilinan. Biro mo yung Pangilinan tuloy. Yung Bayanihan Act na yan, yan po yung sagot sa ating ekonomiya. Natutulong sa mga tao, makaraos sa kanilang buhay-buhay, sa financial, sa health, pangkalahatan. Tapos pumirma, siya lang nagbubukod tanging bumoto ng no. Would you believe that? Kaya panahon na para i-plus talaga sa inodoro to si Kiko Matching. Alam niyo, parang naawa kay Sharon Cuneta. Teka, lumalabas yung buhok ko. I don't like it. Kaya tinatago ko. Yung panggagargo ni Kiko Pangilinan, hindi lang sa ating Pangulo. Tayong lahat ang binaboy yun. Tayong lahat ang ginago. Nang hindi niya pinirmahan yung Bayanihan Act 2. Kasi malinaw na malinaw doon kung paano uunlad, kung paano po makaka-rest back ang ating economy after the pandemic and even during this time. Siyempre, alam po naman natin na hindi makaka-rest back ang ating economy pagka ang mga tao naghihirap at nagugutom. At tapos yung health service natin hindi na makaahon. Kaya kailangan ito po, manggagaling po muna sa mga maliliit yung tulong. Kailangan may panggastos, kailangan maayos ang pagkain, kailangan maayos ang health service, di po ba? Nakapaloob lahat yun sa Bayanihan Act 2, sa kanyang mga financial na tulong. Nagtataka talaga ako rito kay Kiko, bakit siya bumoto ng no? Parang si Risa noon, hindi pumirma, di ba? Hetong mga yellow card na to, mga opposition, hindi ko na malaman. Mga ka-DDS, dapat talaga to i-plus talaga natin sa inodoro. Kasi wala na tayong mahihita sa mga to. Hindi lang yung wala tayong mahihita, yung hindi po uunlad, hindi po natin mararanasan ng pagbabago pagka mga ganitong klase nakaupo lalo na sa Senado ay nandiyan pa rin.
4 years na po ang ating Pangulo na nakaupo, ni minsan po hindi tayo nakarinig ng positibong comment galing sa mga yellow card na to. Lalong-lalo na kay Risa Hontiveros, kay Kiko, kila Dilima, kay Leni Robredo. Hindi na ba sila nahihiya niyan? Kita nyo heto mga ka-DDS. During the SONA, nag-organize ng online concert. SONA, ano ba yung tawag dun sa pamagat? Nag-isa. Ano ba yung tawag doon? So, nagkaisa pala. Na yung mga supporter na mga yellow, mga singer, mga artista, kumanta online, nag-concert po sila online. Kasi ang talagang purpose nila ron para po ma-divert ang mga manonood sa kanila at wala pong manood sa SONA ng ating Pangulo. Pero alam nyo mga ka-DDS, naku po, nilangaw yung kanilang online concert, yung SONA Nagkaisa. Alam nyo, during the SONA ng ating Pangulo, habang umiinit po ng umiinit ang kanyang pagsusona, at as time goes on, dumadami yung manonood ng ating Pangulo. Tapos yung mga nagsimulang manood doon sa SONA Nagkaisa nila, unti-unting nababawasan. Yung peak lang po ng nanood sa kanila, 85,000 lang. 85,000 nationwide yun Samantalang ang ating Pangulo, milyon ang nanood. Ibig sabihin, wala talagang naniniwala sa kanila. Nabibisit ang tao sa kanila. At si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, sila ang nag-organize po nito. Pinili nila na mag-organize ng ganyang klaseng concert na ang resulta po talagang nilangaw. Nakakahiya, naku, tumigil na kayo. Hindi niyo ba nararamdaman yung mga tao ayaw na sa inyo? Yung Nagkaisa concert nyo, ang daming mga artistang nakiisa, kasamang kumanta rin yung anak ni Kiko na siya Unggunita. Sino ba Unggunita? Ano ba yun? Kasi matching ang tatay, di Unggo yung anak. Ungguyita, siya Kaki Pangilinan na boses kulog. Sabi nga ni Maharlika, boses kulog. Ganun ang boses niyan, husky. Parang ako po. Pero yung boses ko po, hindi boses kulog. Kumakanta rin po ako dati nung araw. Pero hindi boses sa thunderstorm. Heto pa. Ano pa ba yung mga pinagagawa ng mga, ayun, ang dami nilang artista, mga sikat. Sino pa ba yung mga doon? Siyempre, doon si Jim McCall. Kilala niyo na kung sino si Jim Paredes. Hindi ko lang kasi matandaan. Ang dami nila, si Martin Rivera, of course, nandoon si Angel Locsin, kahit hindi singer. Ewan ko lang kung kumanta, baka nagsalita, I don't know. Sino pa ba? Basta ang dami nila sila Janine Gutierrez, yung mga kapamilya. Pati nga yata yung ibang kapuso sumali. Pero ang nangyari, nilangaw. Nakakahiya, ano ba yan? Magsitigil na nga kayo. Kasi alam niyo yung ating Pangulo talagang ang bango-bango sa atin. Ang Pangulo kasi kaya napakabango. Nararamdaman po kasi natin yung mga sinasabi niya totoo. Sa yung mga sinasabi niya, ginagawa niya. Siya po yung pinaka-nakita kong tao sa buong mundo na napakatotoo. Talaga, mga ka-DDS, wala na tayong makikitang ganitong klaseng tao or presidente, leader na ganyan ang katangian, napaka-unique, napaka-authentic, napaka-sincere, yung boses po niya, yung bunganga po niya, palamura, mga ginoong bastos, pero napakabait, napaka-mapagmahal, parang gusto nga niya yakapin tayong lahat Ayaw niya tayong magugutom. Kaya ibabalik ko po sa sa pandemic, sige yung issue natin. Ang pandemic na yan, ayaw talaga ng ating presidente na tayong lahat magugutom. Kaya yung Bayanihan Act 1, ginawa po nila yan para magkaroon ng makakain ng mga tao. Siyempre, ayaw ng ating Pangulo na biglang magpipik yung number of cases. Siyempre, hindi po kaya ng health service natin. Kaya kailangan ng mga tao, nasa bahay lang. Siyempre, pagka nasa bahay, walang trabaho, walang income, walang makakain. Tapos tinuligsa rin ni Kiko Matching.
Biro mo, ang sabi nga niya, after 1 month lang ng pandemic, sabi niya, bakit hindi ipagkatiwala sa mga lokal na gobyerno, yung pamamahagi ng pera at sila ang bahala mag-distribute. Ngayon, kung merong mamulsa o magkurap, di kasuhan. Mga ganon. Ayun po, isa po sa ginawa kong vlog yun. Nasa akin po yun nasa YouTube ko, nasa channel ko. Tapos ngayon, hindi raw siya, hindi pumirma sa Bayanihan Act, kasi sabi niya, pagmumula ng corruption, bubulsahin, bla bla bla. Samantalang sa kanya galing yun, gago ba siya? Saka hindi lang naman yun, napaka-komprehensibo po ng plano sa Bayanihan Act para ho yung ating ekonomiya mag-rest back na, bumalik uli, maging masigla uli. Kasi kung hindi po aaprubahan sa Senado yan, talagang mararanasan po talaga natin yung pagbagsak ng ekonomiya. Siyempre, pag yun bumagsak, talagang maraming tao ang hindi lang mahihirap, it goes to sickness and eventually death. Baka po bumulusok ng gusto yung ating bansa. Alam nyo, nakikita ko lang dito, si Kiko, ayaw niya talagang magtagumpay ang ating Pangulo sa mga ginagawa niya. Parang gusto niya itong gamitin ng pandemic para bumulusok or bumagsak ang ating Pangulo. Pero hindi po natitinag tayong mga DDS. Tayo po mga supporter. Kasi po nararamdaman po natin na genuine po yung ginagawa ng ating Pangulo. Walang halong kalokohan. Basta ang Pangulo nakapokus lang po talaga sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. At yun po talaga ang nararamdaman natin. Yan po hindi natin nararamdaman sa mga dilawan. Nagtataka lang ko sa mga dilawan na to. Ang kakapal ng mukha. Kung ano-anong pinagsasabi sa YouTube, everywhere. Ang dami-dami nilang mga reklamo. Hindi naman natin naririnig na tumutulong sila. Sige sabihin may mga suggestion, pero kapalit nyon, it comes side to side with yung pagtulig sa pag-criticize sa ating Pangulo, na parang pinalalabas nila ng ating Pangulo ay napakahinang leader na hindi alam kung anong ginagawa, lalo na sa panahon ng pandemic. Kiko, mga opposition, Risa Hontiveros, Lenny, I will remind you, yung panahon ng Yolanda, napakaliit na lugar. Maliit lang, isang lang ng Pilipinas, hindi nyo nga nasolusyonan. Heto pa kaya pandemic, ilang buwan na. At buong mundo, buong Pilipinas ang sakop ng ating Pangulo. Pero he managed to do that. Kung hindi nyo kinontra yung pagbibigay ng National ID System, di sana ang bilis ng pamamahagi ng financial aid. Kasi po yung National ID System, mga kababayan, mga ka-DDS, yun po, nakarecord po lahat ng pangalan, ng address, ng edad, ng pamilya, ng trabaho. Doon po, kung meron po tayong National ID System. Ngayon, sa panahon ng pandemic, kung tayo po merong ganon, di ang daling na i-distribute yung pera, parang isang click lang. Siguro meron tayong ATM bawat isa. Yung mga mamayang Pilipino, i-withdraw lang natin yan. Hindi na dadaan sa mga local leaders, sa mga local government. Ang nangyari nga sa iba, di ba, binulsa? Kung natatandaan niyo po, laging issue yung corruption dito, even down to mga barangay captain, yung iba binulsa. Pero kung meron po tayong National ID System, ang dali po niyan, isang ATM lang yan, i-withdraw mo lang sa cash machine, yun na. Alam niyo kung sino unang-unang kumontra dyan? Si Kiko at si Risa Hontiveros. Tapos ngayon sila ang iingay na keso mabagal daw ang Pangulo sa pagbibigay ng financial aid, keso palpak daw, wala raw ginagawa. Tapos ang sabi pa nga ni Drilon, walang comprehensive plan. Well, heto nga po yung comprehensive plan, yung Bayanihan Act. Pero pasalamat tayo kay Drilon kasi sabi niya sa interview, pinirmahan daw niya yon. Isa siya sa nag-umokay, pumirma, bumotong yes. Pero si Kiko ang kaisa-isang senador na bumotong no. I don't like that Bayanihan Act.
This is actually the comprehensive plan of the government to get to the people so that they can reach out and makaahon po yung ating ekonomiya during and after the pandemic. Kaya Kiko, hindi ko alam kung anong klaseng merong pag-iisip ka, utak talang ka, nasan ba yung utak mo, nasa ano mo? Kawawang Sharon talaga. Kaya si Sharon, alam nyo, kung napapansin nyo, weeks, di ba parang may mga ano siya sa social media, ano ba yung tawag doon? Parang nagbe-breakdown na. Parang there's something to, something happening with her brain. Siguro hindi na masaya sa Kiko. Tapos recently lang nakita ko nga sa kanyang Twitter, Instagram account, yung mga Korean boylets, yung mga messages. Ay nako, ipapakita ko yung dito mamaya-maya, ipa-flash ko dyan. I can't believe it na ano, yung parang nagpapantasy siya sa mga boylets Korean, mga young boys. Tapos may mga message siya ng mga I love you, loves, you turn on my yo-yo, yung mga ganun. Yung parang si Sharon Cuneta parang bumabalik sa pagka-teenager, pagkaisip bata, na may mga crush-crush pa. Alam nyo, okay lang sana. Ako matanda na. Matanda ako ng 5 years kay Sharon. Paminsan-minsan po sa buhay ng isang tao, may time na kuminsan na may nagugustuhan po tayo, na opposite sex. Pero nasa atin na lang yun. Hindi natin ibubuyang-yang, lalo na sa social media. Mari siguro mapag-usapan ay ako parang ano, siguro halimbawa meron tayong natataypan na ano, opposite sex, ay si ano, ang bait-bait nyo, nasipag niyan, I like him, mga ganun. Pero siguro sa kwento lang o sa puso nyo lang, hindi mo dapat i-ano sa ano social media. Yun para siyang, ipapakita ko nga rito mamaya mga kadidis kasi I can't believe it my eyes. At siya po yun. Tapos kasama nga nagre-react doon si Ann Curtis. Yung really Sharon Cuneta, yung kanyang ano dun sa Instagram. Tapos pinaka ano nga niya, yung isa naman dun si Keanu Reeves. Si Keanu Reeves, alam po naman natin na talagang napakagwapo, malakas ang dating, malakas ang appeal. Okay lang na magustuhan mo, matipuhan mo kahit matanda ka na. Pero wag mong ibubuyang-yang sa iyong social media account. Ano ba yan, Sharon? I think something is going on with her brain. May problema kay Kiko. Alam natin nasasaktan si Sharon dahil laging minumura ng ating presidente Duterte si Kiko dahil sa kanyang kagaguhan, sa kanyang law na pinasa, yung Juvenile Act law, na alam po naman natin na ang daming napahamak na kabataan dahil sa batas na yan. Siyempre, naturalmente na magagalit ang ating Pangulo kasi isa yan sa mga reason kung bakit napahamak ng mga kabataan natin. Naling sa drug, naling sa mga krimen, kung ano-anong klaseng krimen, lalong-lalo na ang droga. Tapos ito naman si Sharon Cuneta, siyempre bilang asawa, masasaktan. Kaya yung utak, hindi niya nakakayanan, nagsalita siya one time sa ating mga DDS at sinabi pa nga niya na tayo daw mga bayarang trolls. Tayo daw mga hindi desente. Yung mga ganun ba? Hindi po niya nakaya yung pangbash natin. Sharon Cuneta, I hope you can hear me, you can reach my blog. Naawa tuloy ako sa iyo eh. Dati binabas kita sa mga blog. Pero when I read about your social media account, about this Korean boylets, yung mga pinapantasyahan mong mga kabataang Korean boylets, na may mga palabs-labs ka pa dyan, I think something wrong is going on. Something wrong going on with your brain. Na baka may problema ka sa aming mga basher. You just have to understand that your husband also is a number one critics of our president. And we don't like that because we want our country to move on. To have real change. Kaya po namin sinusuportahan ang ating Pangulo. Kaya yung iyong asawa, kaya namin talaga binabas ng gusto yan kasi number one siyang hindran sa pagbabago. Alam mo, Sharon Cuneta, ikaw mayaman ka na. Alam namin hindi ka makakaramdam ng gutom, ng paghihirap. Nakaupo ka na doon, nandoon ka sa taas. Kahit magkaroon ka ng mga
po, kaapu-apuhan, hindi na sila maghihirap. Dahil ang kayamanan mo nandiyan na naipon. Pero kami mga pangkaraniwang mamayang Pilipino, lalo na yung mga kababayan natin sa Pilipinas, ang dami pong kailangan mabigyan ng chance na mabuhay ng maayos. How I wish that the life here that I experience in UK, our kababayan will also experience there. Kaya po panay ang support ko sa ating Pangulo. Ako nasa UK na ako, maayos na ako, pero ba't hindi ako tumitigil ng pagbablog? Kasi gusto ko pong maging maayos, makitang makaranas man lang ang ating bansa, ang ating mga kababayan, ng isang maayos na buhay. Human condition. Alam mo, marami po sa atin na maraming nagugutom, nakatira na lang sa mga kariton, sa mga boxes. Matutulog na lang sa tabi-tabi, nanlilimos, nanlilimahid. Ang mga bata hindi nakapag-aral, namamalimos sa kalsada. Talagang nakakaawa po yung kondisyon ng ating bansa. Kaya po namin sinusuportahan ang aming mahal na Pangulo, ang ating mahal na Pangulo. Sharon, Kiko, kay mga Dilawan, ABS-CBN, mga oligarch. Kayong lahat ang nagpapahirap sa bansa namin. Ang ating Pangulo, sinusuportahan talaga namin ang ganito through vlogging, through social media. Kasi heto na yung panahon na namulat na kami. Ang mga oligarch is still thriving in the Philippines at marami pa, mahaba pang panahon. Marami pang aming ang gagawin ng mga susunod pang leaders. Kaya si Pangulong Duterte, kung sino man ang kanyang suportahan, susuportahan po namin. Either na si Marcos, Bongo, yung mga matitinong politician na naranasan natin na talagang nagtatrabaho at may malasakit sa bayan. Sige mga ka-DDS, mga ka-chika babes, hindi na po ako magtatagal at least na isawalat ko yung aking saloobin. Sana po hindi kayo magsasawang manood sa aking vlog. Simple lang po naman ang gusto natin mangyari, di ba? Ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Marami pong salamat. Talagang hangang-hanga ako at saludo ako sa inyo mga ka-DDS sa pong magandang araw.